Isang simpleng katulong lamang si Lumi Mabini na nahulog ang loob sa lalaking apo ng kanyang amo. Isang mayamang engineer na isinara ang puso matapos ipagkanulo ng babaeng minahal. Larawan pa lamang, mahal niya na ito. At sa tulong ng piliyang Donya, nagsimula ang lahat sa kanilang sablay at magkakasunod na plano para lamang mapaibig ang lalaki. Hello po, this is Miss Sunako and welcome po sa Pinoy Extorya. Halina't samahan niyo po akong muli sa isa na namang kakaibang kwento ng pag-ibig. Kung bago po kayo sa ating channel, please like, share, and subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong uploads ng channel. Apo, busy ka ba? Siyempre hindi, Lola. Ikaw tumawag eh. Iyon agad ang sagot ni Kael sa kanyang lolang si Doña Esperanza nang tumawag ito isang umaga habang siya ay nasa kanyang opisina at nakatingin sa tambak na gawain niya sa mesa. Nako, Bola. Alam ko namang nasa opisina ka pa. Kakapasok ko lang po sa meeting room la. Kumain ka na ba? Coffee counts, right? Kael Miguel Serrano! Okay la. Hindi ba po? Ay, sinasabi ko na nga ba? Kakain po ako mamaya. Promise. Yan din ang sinabi mo kahapon. Baka kapag nagkita tayo, ang payat-payat mo na. Nga pala, tumawag ako dahil bukod sa gusto kitang kamustahin, gusto ko sanang maglambing sa'yo. Anything po para sa pinakamamahal kong lola. Apo, umuwi ka naman mamaya. Muling napatingin si Kael sa makapal na blueprint na nakalatag sa conference table. May nakabukas pang 2 laptop sa harapan niya habang magkakasunod ang notifications ng emails. Hindi pa man nagsisimula ang meeting pero naghihintay na ang buong engineering team sa labas. Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Ano kasi, hindi ko may papangako ngayon kasi baka hindi talaga kaya. Hindi kaya o ayaw mo lang? Busy lang talaga ako ngayon, Lola. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Miguel. Ilang araw? Last week nga lang tayong nagkasama eh. Last week? Apo, 2 linggo na yon. Sandaling natahimik si Kael at napatingin sa kalendaryo sa gilid ng monitor. 2 linggo na pala ang lumipas simula noong huli siyang umuwi sa mansyon. Ay, oo nga pala. Ay, ang bilis ng oras. Kapag puro trabaho ang kaharap mo, talagang bibilis yan. Pasensya na po, Lola. Ikaw lang naman ang kasama kong magdi-dinner noon. Ngayon, mag-isa na lang ako palagi. Nakakalungkot. Napahilot si Kael sa kanyang sentido. Sa buong mundo, iisang tao lamang ang hindi niya kayang tanggihan, ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng kailanman hindi pinaparamdam na ampon lamang siya. Don't do this to me, please. Ang alin? Abay, ginagawa ko lang naman ang trabaho ko bilang lola mo. At isa pa, totoo naman ang sinasabi ko na hindi na kita nakakasamang mag-dinner. Normal lang naman siguro para sa isang matandang nag-iisa dito sa napakalaking bahay ang malungkot, lalo pa at nasanay na akong kasama ang apo ko. Napailing na lamang si Kael at natawa na lamang sa kanyang sarili. Alam naman niya kasi na nagdadrama lamang ang lola niya. Kapag si Doña Esperanza kasi ang kausap niya, kusa na lamang lumalabas ang ngiti na matagal niyang itinago sa iba. Ay, sige na nga lang, Lola. Lakasan mo! Napailing siya habang natatawa. Uuwi ako mamaya, Lola. Good boy! Ay, 30 years old na ako, Lola.
Kahit mag-50 ka pa, apo pa rin kita. Tandaan mo yan, Kael. Sus, namiss mo lang ako eh. Abay, syempre naman. Miss na rin po kita, Lola. Sige na po, La. Magsisimula na po kami rito. See you later. I love you, La. I love you too, Apo. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Kael habang ibinababa ang cellphone. Sa labas ng conference room, naghihintay ang mahigit 20 engineers para sa meeting. Sa loob ng opisina, siya ang kinatatakutan, mahigpit, perfectionist, at halos hindi ngumingiti. Pero para kay Doña Esperanza, nananatili siyang batang minsang umiyak sa kandungan nito, matapos mawalan ng sariling pamilya. Hindi man sila magkadugo, kailanman hindi niya naramdaman na kulang siya sa pagmamahal. Kaya kahit nagaano pa siya kaabala, kapag ang Donya na ang humihiling, hindi niya yon matanggihan. Samantala, napangiti naman si Doña Esperanza habang nakatingin sa cellphone. Ipinatong niya yon sa mesa bago pinindot ang maliit na bell sa gilid ng sofa. Ilang segundo lang, may kumatok na sa pintuan. Pasok! Pumasok nga doon ang kanyang bagong kasambahay na si Lumi. Isang magandang dalaga na naaaliw siya. At kahit papaano, nawawala ang pangungulila niya sa kanyang apo. Donya, pinapatawag niyo raw po ako. Halika rito, iha. Lumapit ka. Agad namang lumapit si Lumi. May ipapalinis po ba kayo? Tapos ko na po ang library. Pati po yung piano, pinakintab ko na. Wala naman. May ipapamalansa po ba kayo? Wala rin. Naku, pastilan. May nagawa po ba akong mali? Bakit ba parang takot na takot ka? Akala ko po, pagagalitan niyo ako eh. Ano? Kailan pa ba kita napagalitan, iha? Diba? Never pa po niyo akong napagalitan. See? Kaya relax ka lang. Umupo ang Donya sa sofa at tinapik ang bakanting upuan sa kanyang tabi. Dumito ka. Nag-alangan mang umupo, sumunod pa rin si Lumi. Tahimik muna siyang pinagmasdan ng matanda at masasabi nito na napakaganda talaga ng dalaga. Hindi dahil maputi o sobrang kinis, kundi dahil sa kanyang ngiti, yung tipong kapag gumiti siya, parang gumagaan ang buong paligid. Napansin yun ng Donya mula pa lamang noong unang araw nitong nagtatrabaho sa mansyon. At naisip niyang baka ito na ang kulang sa buhay ng kanyang apo. Lumi, po, may good news ako sa'yo. Nadagdagan na po ba yung sahod ko? Hindi. Ay, mas maganda pa roon sa totoo lang ang sasabihin ko sa'yo. Talaga po? Uuwi mamaya si Kael. Uuwi ang crush mo. Donya, huwag niyo pong lakasan. Baka may makarinig. Kakahiya. Agad siyang lumingon sa pinto at sinilip kung may tao sa labas. Nang makitang wala, saka lang siya huminga ng maluwag. Napatawa na naman ang matanda. Secret pa rin naman natin yon. Napayuko si Lumi matapos marahang ngumiti. Noong unang buwan kasi ni Lumi sa mansyon, naglilinis siya sa hallway nang mapansin ang napakalaking family portrait. Naroon si Doña Esperanza at katabi nito ang isang matangkad na lalaki na nakaitim na suit. Nakakunot ang noo, nakasuksok ang isang kamay sa bulsa at seryosong-seryoso. Hindi siya ngumiti sa litrato, pero para kay Lumi, parang tumigil ang oras. Ilang minuto siyang nakatitig noon hanggang sa nahuli siya ng Donya. Imbes na pagalitan, tinukso pa siya nito. At dahil hindi marunong magsinungaling si Lumi, inamin niyang crush nito ang apo ng matanda. Simula noon, araw-araw na siyang inaasar ng matanda.
Alam mo ba, Iha, feeling ko ay bagay kayong dalawa. Hindi pa kayo nagkikita pero may pakiramdam na ako na magigising mo ang natutulog na puso ng aking apo. Bigla siyang nabulunan sa sariling laway. Donya, Totoo naman na. ako po talaga. Baka eme-eme lang yan Oo nga. Ikaw bakit? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Pero kasi katulong niyo lang po ako dito sa mansyon niyo. Apo niyo po yun. Bilyonaryo, engineer pa. Tapos ako. So? Siyempre, ako po si Lumi lang, taga Cebu, bisdak at ang pangit pa ng pangalan. Alam mo, Doña Esperanza, hindi ko pa nga natatanong sa mga magulang ko kung bakit yun ang naisip nilang ipangalan sa akin Pero, mukhang bagay naman po siguro ang pangalan ko sa apelyido ng apo nyo. Nako, nadali mo. Yan ang gusto ko. May pinaglalaban. Isa pa, Apo, hindi sukatan ng halaga ng tao ang kanyang trabaho. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa tingin ko po, hindi ko po kayang harapin ng personal si Sir Kael. Baka himatayin ako sa kilig Apo, alam mo, may naisip ako. Ano po yun? Lumapit pa ang matanda sa kanya at halos pabulong na nagsalita. Hindi ba't gusto mo ang apo ko? At nasabi mo na nga ngayon na bagay naman pala ang pangalan mo sa apelyido niya. Sakto din na gusto kita para kay Kael. Bakit hindi natin padaliin ang lahat? Magsuot ka mamaya ng sexy. Donya! Halos mamula naman siya hanggang tenga. Ano pong sinasabi niyo? Para mapansin ka ng apo ko. Hindi po pwede. Bakit? Nakakahiya. Konting off-shoulder lang naman o kaya ay fitted na dress. Wala po akong ganun O di, bibilhan kita. Tawa ng tawa ang Donya habang si Lumi naman halos magtago na sa hiya. Hindi niya alam kung seryoso ba ang matanda o inaasar lamang siya. Pero isang bagay lamang ang sigurado, hindi na mapapakali ang puso niya. Dahil sa unang pagkakataon, makikita na rin niya ng personal ang lalaking matagal niya nang kinakikiligan. Kahit larawan pa lamang ang kanyang nakikita. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, sakalang tuluyang natapos ang huling meeting ni Kael. Isinara niya ang laptop at marahang inikot ang leeg. Halos maghapon siyang nakaupo sa conference room. Paulit-ulit na nire-review ang structural design ng bagong hospital project. Kahit na ang engineering team niya, halatang pagod na pagod na. Good work everyone. We'll continue tomorrow. Magkakasunod na nagpaalam ang mga empleyado habang siya naman ay dumiretso na sa basement parking. Pagpasok niya sa loob ng itim niyang SUV, napasandal muna siya sa driver's seat. Ilang segundo siyang nakatitig sa kisame ng sasakyan bago napabuntong hininga. Napatingin siya sa oras. 7:08 p.m. na. Christ, late na ako. Napailing siya habang sinisimulan ng buksan ang makina. Habang dumadaan ang sasakyan sa mga ilaw ng syudad, kusang bumalik sa isip niya ang mga panahong halos araw-araw silang sabay kumakain ng Donya. Noong college, noong nagsisimula pa lamang siya sa kumpanya, noong wala pang halos responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Ngayon, minsan, 1 buwan na ang lumilipas bago sila muling magkasabay sa hapag. Makalipas ang halos 40 minuto, unti-unti nang bumukas ang malaking bakal na gate ng mansyon. Pumasok ang SUV sa mahabang driveway na napapalibutan ng matatayog na puno at mga ilaw na nagbibigay ng mainit na liwanag sa buong bakuran. Hindi pa man siya tuluyang nakakahinto, may agad nang nakatawag sa kanyang pansin. Sa veranda,
nakatayo ang isang pamilyar na figura. Nakakardigan ang matanda habang yakap ang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin. Tahimik lang itong nakatingin sa papasok niyang sasakyan. At nang magtama ang kanilang mga mata, unti-unting sumilay ang isang malambing na ngiti sa labi nito. Hindi napigilan ni Kael na mapangiti rin. Stubborn. Mahina siyang natawa. Pinatay niya ang makina at agad nang bumaba ng sasakyan. Hindi pa man siya nakakalapit, nakababa na ng veranda ang Donya. Lah, bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinabi kong wag mo na akong hintayin pa? Sinabi mo rin na maaga kang darating. Sorry po, humaba yung meeting eh. Kaya nga naghintay ako. Dapat nasa loob ka lang, lumalamig na. Mas gusto kong salubungin ang apo ko. Napailing na lamang siya bago lumapit at marahang hinawakan ang magkabilang balikat ng matanda. Ang lamig na ng kamay mo. Hindi naman. Alam mo namang nag-aalala ako kapag hindi ka umuuwi. Napahabuntong hininga si Kael. Wala talaga siyang panalo rito. Ngumiti na lang siya bago marahang yumakap sa Donya. Miss you. Napangiti ang Donya habang marahang tinapik ang kanyang likod. Miss you too, apo. Lumayo siya ng bahagya at pinagmasdan ang matanda. Kumain ka na ba? Ikaw ang hinihintay ko. Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi masarap kumain ng mag-isa. Sige na nga lang, gutom na rin ako. Pero pagkatapos ng dinner, magpapahinga ka na agad ha. Ikaw ang dapat kong sabihan yan. Pareho silang natawa. Magkatabing naglakad ang dalawa papasok ng mansyon. Walang kaalam-alam si Kael nasa kusina. Halos 5 beses nang sumisilip sa dining room si Lumi. At sa bawat tunog ng yabag na papalapit, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso nito. Pagpasok nila sa dining room, agad na napatingin si Kael sa mahabang mesa. Napangiti siya nang makitang halos lahat ng paborito niyang pagkain ang nakahain. Loh, fiesta ba ngayon? Ang dami naman nito. 2 linggo kang hindi umuuwi. Kulang pa nga yan eh. Napailing na lamang siya habang hinihila ang upuan ng Donya. Nang makaupo na ang matanda, saka lang siya umupo sa katapat nito. Tahimik muna silang nagsimulang kumain. Pagkaraan ng ilang sandali, "Kamusta naman ang araw mo?" Nakakapagod po, Lola. "Alam ko na yan. Ang gusto kong marinig, anong nangyari?" May investor meeting kami kanina. Nagkasundo ba kayo? Nanalo? Siyempre la, wala ka yatang bilib sa iyong apo. Tapos ng site visit ako, kaninang umaga. Pinapaulit ko ang foundation testing. Bakit? May problema ba doon? Wala pa naman. Gusto ko lang siguradong maayos talaga. Patuloy pa rin siyang nagkwento tungkol sa mga proyekto, sa mga bagong engineer na tinuturuan niya, at sa mga kalokohan ng isa niyang project manager. Paminsan-minsan, napapatawa pa niya ang Donya. Hindi na malayan ni Kael na halos 30 minutos na pala silang magkausap. Mas naging magaan ang kanyang pakiramdam. Parang unti-unting nawawala ang bigat ng maghapon. Lola? May gusto nga pala akong ipakilala sa'yo. Sino po la? May pilyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumi! Sa kusina, halos mabitawan ni Lumi ang tray na hawak niya dahil sa bigla ang pagtawag ng Donya. Huminga siya ng malalim dahil iyon na ang hudyat na hinihintay niya para lumabas. Po, halika nga rito! Napalunok siya. Kanina pa siya paikot-ikot sa kusina. 3 beses siyang nag-retouch, 4 na beses nag-ayos ng buhok, at 5 beses nagtanong sa ibang kasambahay kung mukha ba talaga siyang okay. Naalala pa niya ang sinabi ng Donya na magsuot siya ng sexing damit. Kaya imbes na karaniwang oversized uniform, nagsuot siya ng mas fitted na uniform dress na hanggang tuhod pa rin naman.
pero mas maayos ang tabas sa bewang. Inalis din niya ang apron at bahagyang binaba ang kwelyo ng uniforme, kaya't kita ng kaunti ang collarbone niya. Para sa kanya, sobrang sexy na nun. Lord, bahala na. Dahan-dahan siyang lumabas ng kusina. Habang papalapit, mas lalong lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Sa wakas, makikita na rin niya ng personal ang lalaking ilang buwan na niyang crush. Huminto siya ilang hakbang mula sa lamesa. Good evening po, Doña Esperanza. Unti-unti siyang napatingin kay Kael at eksakto ring napatingin sa kanya si Kael. Doon na nanlaki ang mga mata ni Kael. Sakto namang isinusubo niya ang pagkain at halos mabulunan pa. Napakahapit pa siya habang sunod-sunod ang pag-ubo. Kael? Sir? Agad na lumapit si Lumi at inabot ang pitsel ng tubig. Sa sobrang taranta, halos maibuhos niya pa ito sa lamesa. Sorry po, eto po tubig po. Tinanggap iyon ni Kael habang patuloy pa ring inuubo. Pagkatapos ng ilang segundo, saka lang siya nakabawi. Muli siyang napatingin kay Lumi at hindi niya napigilang mapakunot ang noo. Hindi dahil maganda ito, kundi kabaligtaran. Ganito bang manamit ang mga kasambahay ngayon? Sabi niya sa isip. Muli niyang inayos ang ekspresyon. Ayos ka na ba, Apo? Yes la. Nabigla lang ako. Ngumiti ang matanda. That's good. Anyway, Kael, siya ang sinasabi kong bagong kasama natin sa bahay. Siya si Lumi Serrano, Mabini. Lumi Mabini. Dahan-dahang yumuko si Lumi. Halos hindi niya maitaas ang tingin. Good evening po, sir. Good evening. Napakurap si Lumi. Grabe. Ang gwapo pala niya sa personal. Mas gwapo, mas matangkad. Hala, Lumi, tumigil ka! Pinilit niyang ibalik ang isip sa kasalukuyan. Lumi, siya naman ang apo kong si Kael. Kilala ko na po siya, Doña ang ibig ko pong sabihin, sa picture po, oo. Tahimik lang na nakatingin si Kael sa kanya hanggang sa bahagya siyang napakunot noo. Picture? Yung family portrait po sa hallway. I see. Hindi na ito nagsalita pa, kaya doon lang lalong kinabahan si Lumi. Ay naku, first meeting pa lang napahiya na ako. Apo, si Lumi ang nag-aalaga sa akin pag wala ka. Talaga? Oo, siya rin ang laging kasama ko sa hardin, sa afternoon tea, pati sa chess. Naglalaro ka ng chess? Napakamot naman sa ulo si Lumi. Opo, konti nga lang. Konti raw? 3 beses na nga niya akong tinalo. That's impressive. Nanonood lang po ako sa internet. Still impressive. Hindi na nakasagot si Lumi. Pakiramdam niya, lalabas na ang puso niya sa sobrang lakas ng tibok. Samantalang si Kael, tahimik lamang na binalik ang tingin sa plato. Halos 9:00 na nang matapos silang maghapunan. Hindi na malayan ni Kael ang oras. Matagal silang nagkwentuhan ng Donya. Bagay na matagal na rin nilang hindi nagagawa. Maya-maya pa ay tumayo na si Kael at kinuha ang susi ng sasakyan sa console table. Aalis na ako. Napalingon ang Donya. Ngayon na? Sa kondo ka pa rin ba matutulog? Mas malapit po kasi sa office. Apo, tingnan mo naman ang sarili mo. Hindi ka pa man nakakaalis hikab ka na ng hikab. Saktong napahikab siya. Napapikit pa siya ng ilang segundo kaya napangiti ang Donya. Kita mo? Napahilot siya sa batok. Pagod lang po talaga ako, La. Kaya nga. Pero ayos lang po yun. Kakayanin ko pa namang magmaneho. Sigurado ka ba? 30 minutes lang po ang biyahe.
Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, isa na namang malalim na hikab ang kumawala sa kanya. Napapikit pa siya ng mas matagal kesa kanina. Pagmulat niya, nakataas na ang sangkilay ng Donya. O ayan! Kaya ko pala. Usually mga 11 or 12 nga ako nakakatulog eh. Kahit sobrang pagod na ako. Pero ngayon, hindi ko rin maintindihan ng katawan ko kung bakit inaantok na ako agad. Alas 9 pa lang naman ng gabi. Hindi kita mapapayagang mag-drive ng ganyan. Paano kung makatulog ka na lang bigla habang nagmamaneho? It's either madisgrasya ka o makadisgrasya ka. At isa pa, pwede ka namang umalis bukas ng mas maaga. May problema ba doon? Pero, Wala nang pero. Pinalinis ko na yung kwarto mo. Napakurap siya sa narinig. what? Lola? Kaninang umaga pa yun malinis. Pinaghandaan niyo po ito, Lola? Kilala kita. Alam kong hinding-hindi mo matatanggihan ang mahal mong lola. Kaya hindi pa man kita tinatawagan. Ay, abay pinalinis ko na ang kwarto mo. Para naman handa. Hindi mo yata na itatanong na noong kabataan ko, ako lagi ang leader sa Girl Scout. Nung college ako, nag-ROTC ako. Kaya lagi akong handa, apo. Paano kung di ako pumayag? Hindi yun option. Ayst, si Lola talaga. Fresh ang bedsheets mo, apo. Nilinis din ang balcony. Pati paborito mong coffee sa umaga nakahanda na din. Napabuntong hininga na lamang si Kael. Halatang pinaghandaan talaga ng Donya ang kanyang pag-uwi. Hindi lang dinner, kundi pati na ang pananatili niya. Pero baka kasi... Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin nang bigla namang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata at napahikab na naman siya. Kasunod noon ay napapikit siya ng ilang segundo. Pagmulat niya ay bahagya pa siyang napatango dahil sa antok. Tingnan mo nga na hindi ka na nga makatayo ng diretso eh. Ayst, okay. I surrender na. Dito na ako matutulog. Happy? Very. Napailing siya habang isinusukbit muli ang susi ng sasakyan sa bulsa. Good night, La. Good night, apo. Mauna na po ako. Baka makatulog pa ako rito sa sofa eh. Mukhang 5 hakbang na nga lang, makakatulog ka na nga talaga. Napangiti lang siya at tahimik nang umakyat sa malawak na hagdanan ng mansyon. Pagdating ni Kael sa ikalawang palapag, agad niyang binuksan ang pintuan ng sariling silid. Pareho pa rin yun, malinis, maayos. Amoy bagong palit ang mga kumot. Napangiti siya. Hindi na siya nag-abala pang magbukas pa ng laptop. Hindi na rin niya sinilip ang mga email. Hinubad lang niya ang coat, inilapag sa sofa at nag-set ng alarm gamit ang kanyang cellphone. 5 minutes. Pero wala pang 5 segundo, mahimbing na ang tulog ni Kael. Samantala, pagkasara ng pinto sa ikalawang palapag, agad hinila ni Donya Esperanza si Lumi papunta sa kusina. Donya, bakit po? Shh! Hinaan mo ang boses mo. Nagpalinga-linga si Lumi. Bakit po tayo nagtatago? Kita mo na, nakatulog na agad yung apo ko. Sabi ko na sa'yo eh. Kahit lindol, hindi na yun magigising dahil sa gamot na pinalagay ko sa'yo sa juice na ininom niya kanina. Napakagat labi si Lumi. Parang hindi niya yata kaya ang nais ng Donya. Bago kasi dumating si Kael, sinabi nito na lagyan ng pampatulog ang iniinom ng binata para hindi makauwi. At kapag umepekto, tatabihan niya ito sa pagtulog. Donya Esperanza, parang hindi ko po yata kaya yung pinapagawa niyo. Abay, dapat mong kayanin. Akala ko ba mga matatapang ang mga Cebuana? Alam mo naman din ang rason kung bakit ko gustong magkaroon na siya ng sariling pamilya, diba? Para may mag-alaga na sa kanya pag wala na ako. Isa pa'y wala na akong ibang gusto sa apo ko kundi ikaw. Donya, alam kong mabuti kang bata at alam ko na gusto mo ang apo ko.
Pero crush ko lang naman po siya. Crush ngayon, mamaya, asawa na. Hala, huwag niyo po akong biruin, Donya. Hindi ako nagbibiro. Baka pagalitan po ako ni Sir pag nagising po siya at malaman niyang nasa kwarto niya ako. Hindi ka naman nun kakagatin. Hindi nga po, pero baka paalisin niya ako. Napailing ang Donya. Kilala ko ang apo ko. Mahigpit siya pero mabuting tao. Pagkatapos ay may kinuha itong paper bag mula sa ilalim ng mesa. Saka yon iniabot kay Lumi. Ano po ito? Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Lumi ang paper bag. Pagkakita niya sa laman, halos mabitawan niya ito. Donya! Maganda ba? Night dress po! Oo. Ang iksi! Hanggang tuhod naman yan eh. Manipis nga lang. Pero hindi ko po yan maisusuot. Nakakahiya. Hindi naman yan para iparada mo sa buong bahay. Para lang yan sa apo ko. Malay mo ay magising siya mamayang madaling araw at magulat siya. Mag-alibay ka na lang. Kaya mo na yun. Ilaban mo yan, Lumi. Dahil kapag naagaw pa ng iba yung apo ko, abay, hindi na kita matutulungan dyan. Donya, kinakabahan po ako. Huwag kang kabahan. Napatingin si Lumi sa paper bag at doon, unti-unti ring sumilay ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Samantala, naalimpungatan si Kael nang may marinig siyang katok mula sa labas ng kanyang kwarto. Pero dahil antok na antok pa rin siya, hindi niya iyon pinansin. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Unti-unti niyang binuksan ang mga mata at nakita niya na may pumasok na babae. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito dahil sa tindi ng antok na kanyang naramdaman. Ikaw si... Hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil muling bumigat ang talukap ng mga mata niya at bumalik sa pagkakatulog. Kinabukasan, agad bumukas ang mga mata ni Kael eksaktong 6:00 ng umaga nang marinig ang sunod-sunod na tunog ng alarm sa kanyang cellphone. Malalim siyang huminga at aabutin na sana ang cellphone para patayin nang mapansin niya na parang may kakaibang bigat sa kaliwang balikat niya. Napakunot noo siya at dahan-dahang lumingon. Doon nanigas siya nang may isang babae na nakita niya. Mahimbing itong natutulog, nakayakap sa isang unan habang bahagyang nakatagilid sa kama at nakaunan sa kanyang balikat. What? Nanlaki ang mga mata niya. Wait, what? Sa sobrang gulat, mabilis siyang umurong. Hindi niya namalayang bahagya na niyang naitulak ang natutulog na babae. Diretso siyang nahulog sa malambot na carpet sa tabi ng kama. Napahawak pa ito sa noo. Aray! Pastilan! Unti-unti ring nagmulat ang mga mata ni Lumi. Napakurap pa siya ng ilang beses hanggang sa nagtagpo ang mga mata nila ni Kael. What's going on? Napaatras si Lumi habang nakaupo pa rin sa sahig. Why are you in my room? Napalunok si Lumi. Ano po kasi? Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang biglang bumukas ang pintuan. Good morning! Ang masiglang boses ng Donya ang bumasag sa tensyon. Pagpasok nito, saktong nadatnan niyang nakatayo si Kael sa tabi ng kama habang si Lumi naman nakaupo pa rin sa carpet. Napakurap ang matanda. Oops! Dahan-dahang napalingon si Kael. Would you mind telling me why she's in my room, ha? Ngunit ngumiti lamang ang Donya. Hindi ba dapat ikaw ang sumagot yan? Excuse me? Bakit ako? Hindi ko nga alam kung paano nakapasok ang babaeng yan dito sa kwarto ko. Baka kasi may nangyari sa inyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Kael. What?
Hindi natin alam. La, Nagising ka na lang na magkatabi kayo. Baka may dahilan. Napahawak si Kael sa noo. there's no reason. Sigurado ka ba? 100%. Hindi mo maalala ang nangyari kagabi? Ang natatandaan ko ay natulog na ako. Tapos may nakita akong pumasok pero inaantok na ako. Napatingin siya kay Lumi. Ikaw ba yun? Ako nga po. Then, Palihim namang siniko ng Donya ang tagiliran ni Lumi. Nakataas baba ang kilay ng matanda na para bang may ipinapahiwatig. Tahimik namang napalunok si Lumi. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Kael habang biglang nanginginig ang labi. Sir, hindi ko po akalain na... Huminto siya, pilit na pinisil ang sariling mata, pero walang lumalabas na luha, kaya umubo na muna siya. Ang bilis niyo pong iwanan ako sa ere. Napakurap si Kael at napangiwi. Dahan-dahan niyang hinilot ang magkabilang sentido dahil alam niyang umaarte lang naman ang babae. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mata ang pagsiko ng Donya rito kanina. magkasabwat kayo ano? Sabay na napailing ang dalawa. Hindi, Apo. Hindi po. Really? Oo naman. Opo. Then why is your acting so bad? Napatigil si Lumi at napayuko sa hiya, habang ang Donya naman ay bahagyang napaubo para pigilan ang tawa. Eksaktong sandaling yun, tumunog ang cellphone ni Kael. Napatingin siya sa screen at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. It's the office. Yes, what happened? When? I'm on my way. Don't let anyone sign anything until I get there. I'll be there in 30 minutes. Pagkaputol ng tawag, mabilis niyang kinuha ang relo at coat. Pero bago pa siya tuluyang lumabas ng silid, huminto na muna siya sa pintuan at dahan-dahang lumingon sa Donya at kay Lumi. We'll talk later, La. And you, don't go anywhere. We're not done with this. Pagkasabi niyon, tuluyan na siyang lumabas ng kwarto. Nang marinig nilang nagsara ang pinto, nagkatinginan sina Donya Esperanza at Lumi. Pagkatapos ay sabay na napangiwi. Donya, feeling ko po mas lalo tayong napahamak. Medyo lang. Saka, ano ba? Mabait yun. Mukha lang hindi. Pero kahit na sinabi yon ng matanda, hindi pa rin maalis ang kaba sa puso ni Lumi. Bandang 7:00 ng gabi, nasa may hardin lamang si Lumi, paikot-ikot at pabalik-balik sa kanyang nilalakaran habang hindi magkamayaw ang kaba. Sigurado akong hahanapin ako ni Sir. Mula pa kaninang umaga, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit niyang inaalala ang nangyari, ang pagkahulog niya sa kama, ang fake niyang pag-iyak, at higit sa lahat, ang sinabi ni Kael bago ito umalis. Napangiwi siya. Hala ka, Lumi, pastilan. Feeling ko mapapaalis na talaga ako dito. Huwag na kaya ako lumabas ng kwarto. Malamang hindi pwede kasi katulong nani ako dito. Magtago na lang kaya ako. Hindi rin pwede. Malamang, mas lalo akong paghihinalaan pag ganun. Napatingin siya sa malaking fountain. Dito na lang muna kaya ako. Wala namang tao rito. Safe. So you're here? Ay! Anak ng tinapya! Impakto! Tahimik lang siyang tiningnan ni Kael habang nakataas ang isang kilay. Ako? Seriously? Napakagat agad ng labi si Lumi. Sir? Impakto? Expression lang naman po yun. Pastilan. Napailing si Kael kahit seryoso ang mukha nito. Parang gusto na rin itong matawa pero pinigilan niya. Kadarating ko lang at ikaw agad ang hinahanap ko. Ako? Agad? Yes, mag-uusap pa tayo.
Di ba dapat si Doña Esperanza ang muna? Kasi po kapag alphabetical, mas nauuna ang D kaysa sa L. That doesn't even make sense. Napakamot na lamang ng batok si Lumi. Sinubukan ko lang po. Lumapit pa ng 2 hakbang si Kael. Otomatiko namang umatras si Lumi. Hanggang sa tumama na ang likod niya sa mababang pader ng fountain. Napalunok siya. Relax. Na-corner na kita. Ngumiti siya ng pilit. Ang ganda po ng panahon, no? Ang bango rin po ng mga rosas dito sa hardin. Feeling ko nga uulan o baka hindi. Stop changing the topic. I have questions. No alibis. Sir, pwede po bang 3 lang yung tanong mo? No. 5? No. 1? Lumi, Napanguso siya. first question. Why were you in my room last night? Napatitig lamang sa kanya si Lumi. Napakagat sa labi, pinaglaruan ang dulo ng apron at nagsimulang mag-isip ng isasagot. Pero bago pa man siya makabuo ng alibay, kitang-kita ni Kael ang kanyang ekspresyon. Napabuntong hininga ito. Huwag ka na mag-isip ng another alphabetical explanation. I'm waiting. Sir, kasi, madalas po kasi talaga ako na mag-sleepwalk, kaya baka po nag-sleepwalking ako. Tumaas naman ang sangkilay ni Kael. You sleepwalk into other people's bedroom? Baka po. Rejected reason. Naalala ko na. May malaking ipis kasi that time sa kwarto ko ay sa kusina. Tapos natakot ako. Tapos tumakbo ako. Into my room? Opo. Past my guest room, past the library, up the stairs, and into my bedroom? Baka pumulto. Tama! Kasi po, di ba sa amin kasi, doon pinaniniwalaan na kapag ang isang kwarto matagal nang walang natutulog, may natutulog ng multo. You're telling an engineer that a ghost carried you into my room? Napangiti ng alanganin si Lumi. Hindi po ba kapani-paniwala yun? Not even close. Napayuko siya. Wala na. Ubus na ang mga naiisip niyang palusot. Tahimik na tumingin si Kael sa kanya. Lumi, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan nga siyang tumingala. I don't want excuses. Gusto ko ng totoo. Promise niyo po ba na hindi kayo magagalit? Depends on what you're about to tell me. Ang totoo po, plano po yun ng Donya. Kasi gusto niya raw po na magkaasawa na kayo. Pinasuot niya nga po sa akin yung bagong night dress na binili niya. Ang plano niya po, pumasok ako sa kwarto niyo para kapag nakita tayong magkasama, iisipin niyo may nangyari. Pero pag wala namang pong nangyari, sir, hindi ko nga po nagawa yung plano eh. What do you mean? Pumasok lang po ako para tingnan kayo. Tapos sinara ko yung balcony kasi pumapasok ang hangin. Malakas po kasi yung ulan at naalala ko pong pinabuksan po sa akin ng Donya yon bago kayo dumating. Pinagmasdan lang po kita at syempre nahiga na rin po ako sa kama nyo. Ang plano ko saglit lang po at dapat ako doon at aalis din agad. Pero hindi ko rin po kasi namalayang nakatulog din ako eh. I can't believe this. My grandmother actually planned all of that. Opo. And you agreed? Sa umpisa lang po. Pero natakot na talaga ako. Kaya wala po akong tinuloy. Tahimik na tumingin si Kael sa kalangitan. Pagkatapos ay napatawa siya ng mahina. Hindi dahil nakakatawa ang sitwasyon, kundi dahil sa loob ng 30 taon niyang nabubuhay, ngayon lang siya naging biktima ng isang matchmaking scheme na ang utak walang iba kundi ang sarili niyang lola. Nice. Unbelievable. Matapos niyon ay marahang kumatok si Kael sa pintuan ng silid ng kanyang lola. Balak niyang ito naman ang kausapin. Bukas yan! Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Pagpasok niya, nadatnan niya ang matandang nakahiga sa recliner, naka-headband, may pipino sa magkabilang mata, at may kulay berdeng beauty mask ang buong muka.
Napabuntong hininga si Kael. Seriously? Inalis ng Donya ang pipino sa isang mata. Ano? Importante ang skincare, apo. Alam niyo bang halos mabaliw na ako ngayong umaga la? Umupo ng maayos ang matanda. Tinanggal nito ang 2 pipino sa kapinatong sa maliit na plato. Bakit parang ang seryoso mo naman ngayon? Kinausap ko si Lumi. Sinabi na niya ang lahat. Lahat? Lahat. Nagkunwari pang nag-isip ang matanda. Anong lahat? La, please. Don't pretend. Tahimik lang siyang tinitigan ng Donya. Maya-maya ay napabuntong hininga ito. Ang bilis namang sumuko ni Lumi. So, totoo nga. Konti lang naman. Konti. Hindi ko naman inaasahan na matutuloy ang plano. Gusto ko lang naman kayong magkalapit. You put the poor girl in an impossible situation. Hindi ko naman siya pinilit. Amo ka niya, kaya hindi siya makakatanggi. And what if she lost her job because of this? Hindi mo naman gagawin yun eh. How are you so sure, ha? Dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Lola naman, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Dahil gusto kitang maging masaya. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero apo, kailan ka ba huling naging masaya? Hindi ko tinatanong kung kailan ka huling ngumiti. Ang tinatanong ko ay kailan ka huling naging tunay na masaya. Napayuko si Kael. Unti-unting bumalik sa isip niya ang isang pangalang matagal na niyang iniiwasan. Si Dawn. Ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Akala niya siya na. Pero sa huli, pinili nitong mangibang bansa kasama ang lalaking mas kayang ibigay ang buhay na gusto nito. Hindi na siya naghabol, hindi rin siya nagmakaawa. Tahimik lamang niyang tinanggap ang lahat. Mula noon, mas lalo niyang ibinaon ang sarili sa trabaho. Simula noong umalis si Dawn, nag-iba ka na. Hindi ka na sumasama sa mga family gatherings. Hindi ka na nagbabakasyon. Puro ka na lang opisina. Puro meeting at puro project. I'm okay, Lola. Hindi. Huwag mo akong lokohin. Ako ang nagpalaki sa'yo. Kaya kilalang kilala kita. Kapag masaya ka, makulit ka, madaldal, mahilig mang-asar. Pero ngayon ay puro trabaho na lang ang laman ng iyong buhay. Para kang robot, gigising, magtatrabaho, uuwi matutulog, paulit-ulit. Napahabuntong hininga si Kael. Hindi niya maitatanggi. May katotohanan ang lahat ng sinabi ng Donya. Apo, hindi ako habang buhay na nandito. La, don't say that. Eh bakit? Totoo naman. Darating ang araw na mawawala rin ako. At kapag nangyari yon, ayokong mag-isa ka. Gusto ko may taong mag-aalaga sa'yo. May taong magpapatawa sa iyo. May tao na pipilitin kang kumain kapag busy ka. May taong maghihintay sa'yo tuwing gabi. Napangiti si Kael at niyakap ang matanda. Pwede mo namang sabihin na lang sa akin yun, Lola. Hindi yung magpaplano ka pa ng ganito. Please, Lola. No more crazy plans, okay? So, pwede pa rin? Basta, hindi crazy. Napapikit na lamang si Kael at napailing. 3 araw na ang lumipas matapos ang kakaibang pangyayaring nangyari sa mansyon. At sa loob ng 3 araw na yon, hindi na muna muling umuwi si Kael. Mas pinili niyang manatili sa kondo niya. Bukod doon, hindi pa siya handang harapin ang Donya, lalo na si Lumi. Sa tuwing maaalala niya ang seryoso nitong fake na pag-iyak, napapailing na lang siya. Nice. Pangit umarte. Mahina siyang natawa habang ibinababa ang mug ng kape sa kitchen island. Hindi niya akalain na maaalala niya pa yon at mas lalo niyang hindi akalaing mapapangiti pa siya. Bandang 7:00 na ng gabi, kakatapos lamang niyang mag-review ng mga plano para sa susunod na project.
Humigop na muna siya ng kape. Pagkatapos, may biglang pumasok sa isip niya. Isang pangalang 7 taon na niyang iniiwasang isipin. Si Dawn. Napabuntong hininga siya. Mahina niyang inilapag ang tasa. Lumapit siya sa sofa. Kinuha ang cellphone at tahimik iyong tinitigan. 7 taon. 7 taon na rin pala. 7 taon mula nang mahuli niyang may iba na itong lalaki. 7 taon mula nang putulin niya ang lahat nang walang paliwanag at walang closure. Hindi dahil galit siya, kundi dahil alam niya na wala ng saysay. Noong gabing yon, isa-isa niyang blinak si Dawn sa lahat ng social media accounts nito. At sa loob ng 7 taon, hindi niya yon ginalaw. Maybe it's time. Binuksan niya ang social media niya, hinanap ang pangalan ni Dawn at mahinang huminga bago pinindot ang unblock. Makalipas ang ilang minuto, tinitigan niya ang profile ni Dawn. Hindi yun nakalock, kaya malaya niyang nakikita ang mga post nito. At doon niya na lamang kasal na ito sa lalaking ipinalit nito noon sa kanya. May 2 anak na rin at sa kanyang tingin, masaya na ang pamumuhay. Napangiti siya. Hindi niya namalayan na halos 10 minuto na pala ang lumipas. Hanggang sa huminto siya. Ibinaba niya ang cellphone at napatingin sa kisame. Wala siyang naramdaman na kirot, walang selos, walang galit. Para bang nanunood na lamang siya ng buhay ng isang estranghero. So, I really move on? Mahina siyang natawa. Nakakatawa. 7 taon niyang iniiwasan ang pangalang yon. Akala niya kapag nakita niyang masaya na si Dawn, babalik ang sakit. Pero hindi. Ang naramdaman lamang niya kapayapaan. Maagang-maaga pa lamang abala na si Doña Esperanza sa veranda. May hawak itong tasa ng tsaa habang masayang pinagmamasdan ang hardin. Ilang sandali pa, masayang tumakbo palabas si Lumi. Good morning po, Doña. Good morning, Iha. Inilapag ni Lumi ang basket ng bagong pitas na bulaklak sa mesa. Ang ganda po ng umaga, no? Mas gaganda pa yan. Bakit po? Pilyang ngumiti ang matanda. May announcement ako. Nag-leave si Kael. 1 buwan daw. At sinabi niya na dito na muna siya sa mansyon titira habang naka-leave. Doña Esperanza? 1 buwan? Ibig sabihin, araw-araw ko siyang makikita? Abay, oo. Mukhang ganun na nga. Unti-unting namula ang magkabilang pisngi ni Lumi. Napakagat siya ng labi. Hala, excited? Hindi po, kunti lang. Ay, sinungaling ka. Napakamot na lamang sa batok si Lumi. Sige na nga po, super excited. Alam ko naman yon. Kaya ang mission natin ngayong buwan ay dapat mahulog ang apo ko sa iyo. Nanlaki agad ang mga mata ni Lumi sa narinig. Gusto niyang sabihin sa matanda na hindi pa ito nadala sa unang naging plano nilang pumalpak. Pero hindi na siya nagsalita pa. Donya naman, wag naman pong ganyan. Bakit? Baka magalit na talaga si Sir eh. Hindi yan, kung tama ang strategy natin. Strategy? Yes, rule number 1. At doon na nga, isa-isang sinabi ng Donya ang lahat ng naiisip niyang strategy kung paanong mapapaibig ng dalaga ang kanyang apo. Lumi, po, lahat ng sinabi ko, kalimutan mo kung hindi ka komportable. Huwag kang magpanggap, huwag mong baguhin ang iyong sarili. Kung magkakagusto man sa iyo ang apo ko, gusto ko dahil ikaw si Lumi, hindi dahil umaarte kang ibang tao. Opo, Donya. Kaya ang pinaka-importante, maging ikaw lang. Tumango siya. Mas magaan na ngayon ang kanyang pakiramdam. Hindi man niya alam kung may pag-asa ba talaga siyang mapansin ni Kael, pero masaya na siya na araw-araw niya itong makikita.
Lumipas ang ilang araw, tuluyan na ngang nasanay ang mansyon sa presensya ni Kael. Pero kabaligtaran ng inaasahan ang binata. Hindi ito yung tipong paikot-ikot lamang sa bahay. Maaga itong nagja-jogging. Pagkatapos ay ilang oras sa study room. Minsan ay nasa mini gym, sa library. At kapag nasa veranda naman, kadalasan may hawak na libro o laptop. Napahabuntong hininga si Lumi habang nagdidilig ng mga halaman. Paano ko naman magagawa yung mga plano ni Donya nito kung di naman ko man lang siya mahagilap? Ay, pastilan! Nang araw ding iyon, kakatapos lamang niyang tulungan ng Donya sa silid nito. Nagpalit siya ng kurtina, inayos ang mga bulaklak at niligpit ang mga librong nakakalat sa mesa. Salamat, Iha. Welcome po. Sa baba na po ako, Doña Esperanza, ha? Paglabas niya ng kwarto, napatingin siya sa ibabang palapag. Walang tao. Magtutungo na sana siya sa kusina nang may marinig siyang yabag paakyat. At doon niya nakita si Kael. Paakyat ito ng hagdan. Habang may hawak na mug ng kape at isang makapal na libro. Dooy biglang nag-pop sa isip niya ang mga napapanood niyang rom-com series. Laging may eksenang matitisod ang babae, sasaluhin ng lalaki, magkakatitigan, magiging slow motion ang paligid, at mabibighaning sa isa't isa. Unti-unti siyang napangiti. Pwede. Pwede ko ring gawin yun. Konting acting lang. Ay, sige. Sige, Lumi. Kaya mo to. Bahala na si Moana. Habang papalapit si Kael, bahagya niyang iniangat ang isang paa, kunwaring natapilok. Ay! Sinadya niyang mawala ng balanse. Sa isip niya, alam niyang sasaluhin siya nito. Pero hindi niya naisip na may hawak palang mainit na kape si Kael. At nang makita nitong nawawalan siya ng balanse, imbes na saluhin siya, mabilis itong umiwas para hindi matapunan ng kumukulong kape ang dalaga. Careful. Tuluyan na ngang nawalan ng balanse ang dalaga. At dahil nasa bandang gitna pa siya ng hagdan, tuloy-tuloy lamang siyang gumulong pababa. Aray! Ang sakit! Pastilan! Napahawak siya sa paa niya nang maramdaman niya ang totoong sakit. Sa itaas naman ng hagdan, nanlaki ang mga mata ni Kael. Agad nitong inilapag ang mug sa pinakamalapit na mesa at mabilis na bumaba. Lumi, Lumuhod ito sa kanyang harapan. are you okay? Mukhang hindi po. Napatingin si Kael sa paa nito. Kitang-kita niyang namamaga na agad ang bukong-bukong. Don't move. Hindi naman po talaga ako makagagalaw. Ugoy. Ba't ba kasi tumakbo ka pa sa hagdan, ha? Maya-maya, narinig nila ang boses ng Donya mula sa itaas. Anong nangyari? Diyos ko! Hindi na rin nagsayang ng oras si Kael at agad nang binuhat ang dalaga. Hala! Naku! Lord, ganito pala ang feeling kapag binuhat ka ng future husband mo. Okay lang pala. Worth it. Ay hindi, nabali yata yung paa ko. Napangiwi pa siya sa sakit at napansin yon ni Kael. Sobrang sakit ba? Opo. We'll go to the hospital. Kailangan mo ba ng driver, Kael? Tatawagin ko si Berto. No need. Ako nang magdadrive. Sa ospital, matapos ang x-ray at pagsusuri, lumabas ang orthopedic doctor, dala ang resulta. Ngumiti na muna ito ng kaunti bago tumingin kay Kael. May good news at bad news tayo. The bad news? Fractured ang left ankle niya. Ang good news, hindi na kailangan ng operasyon, pero kailangan niyang magsuot ng cast at magpahinga ng ilang linggo. Tumango si Kael habang nakatingin kay Lumi, habang ang dalaga naman napayuko lamang sa sobrang hiya.
Ilang oras ang lumipas, unti-unti nang nagmulat ng mga mata si Lumi. Agad siyang napahawak sa kanyang noo nang maalala ang epic fail niya na namang strategy. Naku, nakakahiya. Susubukan na sana niyang umupo nang may marinig siyang malamig na boses. Finally, you're awake. Dahan-dahan siyang lumingon sa kaliwa. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makitang naroon si Kael, nakatayo sa tabi ng bintana, naka-cross arms, nakasandal sa dingding at seryosong-seryoso ang muka habang nakatitig sa kanya. Agad namang umiwas ang tingin si Lumi. Mananatili ka muna rito ng 1 linggo, according to the doctor. And since hindi makakapunta rito si Lola everyday, I'm obligated to be around. Kayo po? Yes, Dito? Araw-araw? Tahimik siyang napayuko. Hindi niya kayang tingnan si Kael, lalo na kapag naaalala niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Tahimik naman siyang pinagmasdan ni Kael. Pagkatapos, napabuntong hininga ito. ano ba kasing nakain mo? Po, Ba't ka ba nagpagulong-gulong doon sa hagdan? Seriously? Nasa kalagitnaan ka ng hagdan nang bigla ka nalang tumilapon. nadulas lang po ako. Nadulas? Really? Lumapit ito ng 2 hakbang, kaya't mas lalo siyang kinabahan. Lumi, engineer ako. Mahilig akong mag-observe. And from where I was standing, you intentionally lean forward. Then you look at me. Tapos saka ka nadulas. Kung iniisip mong sasaluhin kita, katulad ang napapanood mo sa mga rom-com, no way. You are wrong. Una, may hawak akong mug. Pangalawa, mas importante sa akin na walang mapaso. Pangatlo, wala tayo sa isang rom-com series para dyan sa mga kalokohan mo. Sorry po. For what? Sa katangahan ko. Tahimik na napabuntong hininga si Kael. Next time, if you want my attention, just call my name. Anyway, Lola packed your favorite things. And she also said na magpagaling ka na. Ilang minuto pang nakasandal si Lumi sa headboard ng kama. Nakatingin lamang siya sa cast na nakabalot sa kaliwa niyang paa. Wala sa loob ng silid si Kael dahil lumabas ito saglit. Ang galing mo talaga, Lumi. Imbes na magpasalo ka, nabalian ka pa. Ay, tanga. Napangiwi siya sa kanyang sarili nang biglang bumukas ang pinto. Pagpasok ni Kael, may dala na itong 2 paper bag at isang maliit na basket ng prutas. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik lang niyang ipinatong ang mga iyon sa lamesa. Maya-maya pa'y lumapit siya sa basket, kinuha ang isang mansanas at nagsimulang magbalat. Sumunod ang orange. Inilagay lahat sa maliit na plato, pagkatapos ay naupo sa tabi ng kama. Open. Nanlaki ang mga mata ni Lumi. Ha? Open your mouth. Ah, sir, kaya ko naman pong kumain. Ako na lang po. No. Nakakahiya po. Open. Napailing si Lumi, pero dahil seryoso ang mukha ni Kael, dahan-dahan niyang ibinuka ang bibig at isinubo ang maliit na hiwa ng mansanas. Maya-maya pa, dumating na ang lunch. Tahimik na binuksan ni Kael ang tray, kumuha ng kutsara at muling sumandok. Open. Sir, What na naman ba? kaya ko na po talaga. The doctor said you should rest. Ang paa ko lang naman po, hindi naman po ang kamay. Open. Dahan-dahan na naman niyang ibinuka ang kanyang bibig. Good girl. You want me to marry you, right? And then let me take care of you. Mas lalo siyang natulala hanggang sa natawa si Kael. Didn't Lola tell you? Kaya ako nag-leave ng 1 buwan. Kasi I spent a few days thinking about everything she said. About my life. About work. About moving on. About you. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ako po? Yes.
I'm here because I decided to get to know you. You're different, loud, clumsy. You make terrible plans, but you're genuine. And that's rare, so I'll get to know you first. Tapos saka na kita pakakasalan. Nanigas si Lumi. Ilang segundo siyang hindi huminga. Pagkatapos, ha? Napahalakhak si Kael. Relax. I'm kidding about the timeline. But I am not kidding about getting to know you. Napanguso si Lumi. Pero sa kabila ng maliit na pitik na yon, hindi niya maitago ang napakalaking ngiti sa kanyang labi. And for some reason, masasabi niyang may positive result din naman pala ang pagkabali ng kanyang paa. 12:00 na ng hating gabi nang unti-unting dumilat si Lumi. Bigla siyang nakaramdam ng uhaw, kaya balak niya sanang abutin ang baso sa bedside table nang mapansin niyang may taong nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. Napatigil siya, dahan-dahan siyang napalingon. Si Kael yun, naka-cross arms, bahagyang nakayuko ang ulo at mahimbing ang tulog. Napangiti si Lumi. Hindi pa pala siya umuuwi. Tahimik siyang napaupo upang hindi magising ang binata. At hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang nakatitig rito. Ngayon niya lamang ito nakita ng ganito kalapit. Mahaba ang pilik mata, matangos ang ilong, malinis ang panga. Hanggang sa napunta ang tingin niya sa labi nito. Napakurap siya. Grabe, bakit ang perfect? Pati ang labi niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang ibabang labi ni Kael gamit ang dulo ng kanyang daliri. At bigla may humawak sa pulsuhan niya. Unti-unting dumilat si Kael habang diretso ang tingin nito sa kanya. Ba't mo pa tinititigan? Kung pwede mo namang halikan. Agad niyang binawi ang kamay. Hindi May dumi lang. Napatingin si Kael sa paligid. Pagkatapos, ibinalik ang tingin sa kanya. Talaga? Opo. So, ayaw mo akong halikan? Hindi po. Hindi po. Never pong sumagi sa isip ko na... Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil bigla nang tumayo si Kael at mas lumapit sa kama. You're adorable when you're nervous. Mas lalo siyang namula. Bahagya pang ngumiti si Kael. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha. Hinayaan niyang magkaroon ng ilang segundo para umatras si Lumi kung gugustuhin ito. Pero hindi siya umatras, kaya naman hinalikan na nga ni Kael ang labi ng dalaga. Paglayo niya, nanatili pa rin nakapikit si Lumi. Pakiramdam niya, tumigil ang tibok ng puso niya. Marahan siyang dumilat. Kasi ako... I wanted to kiss you. Now, ayos ka na? Hindi sumagot si Lumi. Sa halip, dahan-dahan niyang tinakpan ang sariling mukha gamit ang dalawang kamay. Lumipas ang 1 linggo. Hindi nawala si Kael sa tabi ni Lumi. Siya na ang halos nag-aalaga rito. Sobrang nahihiya pa si Lumi. Paulit-ulit niyang sinasabi na kaya na niyang gawin ang lahat. Pero iisa lamang ang palaging sagot ni Kael. Let me. At unti-unting nasanay na rin si Lumi. Nasanay siyang paggising niya sa umaga, may mainit ng almusal. Nasanay siyang may magbabalat ng prutas para sa kanya. Hanggang sa na-discharge na nga siya sa ospital. Pagdating sa mansyon, halos nasa pintuan na si Doña Esperanza. Iha! Agad nitong niyakap si Lumi. Kamusta ka na? Okay na po ako, Doña Esperanza. Pasensya na po talaga kung hindi ko po nagagampanan yung trabaho ko rito ng ilang araw ha. Ay ano ka ba naman? Na-ospital ka nga diba? Yan pa iniisip mo. Hayaan mo na yon. Napatingin ang Donya kay Kael. Sakto namang binubuksan nito ang wheelchair. Aba, hindi na yan kailangan. Why? Napangiti ng Pilya ang matanda.
Alam kong bubuhatin mo rin naman siya. Donya! Napatawa ang matanda. Hindi na rin nagsalita pa si Kael. Sa halip, yumuko lang siya at binuhat si Lumi papunta sa silid nito. Automatic namang napakapit ang dalaga sa leeg niya. Master, mabigat po ako. No, mas magaan ka nga kaysa sa sako ng semento. Grabe naman po ang comparison. Engineer ako. That's the closest thing I can compare. At ilang linggo lamang ang nakalipas, si Engineer Kael na halos hindi na ngumingiti at puro trabaho na lamang ang iniisip. Ngayon, makikita ng tumatawa. Unti-unti na ring bumalik sa dati ang lahat. Natanggal na ang cast ni Lumi. Nakakalakad na siyang muli. Kahit kailangan pa ring mag-ingat. Samantala, natapos na rin ang isang buwang leave ni Kael. Bumalik na ito sa opisina at muling naging abala. Pero kahit ganoon, imbes na umuwi siya sa kondo, araw-araw, pagkatapos ng trabaho, diretso na siyang umuuwi sa mansyon. Ayaw man nilang aminin pero nahuhulog na sila sa isa't isa. Ngunit isang umaga, habang nag-aalmusal, biglang nabitawan ng Donya ang kutsara. Napalingon agad sina Kael at Lumi. Donya? Biglang napahawak ang matanda sa may bandang puso. Namutla ito. Mabilis na sinalo ni Kael ang matanda bago tuluyang bumagsak. Tumawag ka ng ambulansya! Ilang oras ang lumipas, nasa ospital na sila. Nakaupo si Lumi, magkahawak ang dalawang kamay at paulit-ulit na nagdarasal. Samantalang si Kael nakatayo lang, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor. Dok, how's my lola? I'm sorry, stage 4 na ang cancer niya. What? Kumalat na, matagal na. No, imposible. Healthy ang lola ko. Wala siyang iniindang kahit anong sakit. Based sa records, matagal na po siyang nagpapacheck up. Ilang buwan na. You're saying, alam niya na ang kondisyon niya? Yes, she requested confidentiality. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan na silang pumasok. Mahina na ang Donya, nakahiga, may oxygen kunula. Pero nakangiti pa rin. Apo. Bakit la? Bakit hindi mo sinabi? Ilang buwan na palang sakit mo. You hid it from me. Sana sinabi mo. Sana naagapan pa. Sana may nagawa tayo. Unti-unting napaluha si Lumi sa isang sulok. Tahimik lang din ang matanda. Pagkatapos, marahan itong hinawakan ang kamay ng apo. Apo, pagod na ako. Matagal na akong pagod. Don't say that, Lola. Tapos na ang role ko sa mundong ito. Noong una, ipinagdasal ko ay makita kang lumaking mabuting tao. Masaya ako dahil natupad yun. Pagkatapos, ipinagdasal kong makabangon ka matapos kang iwan ni Dawn. Hindi man agad nangyari, pero nang dumating si Lumi, unti-unti ka nang ngumiti ulit. Nakita kong bumalik yung apo kong masayahin. Nakita ko na may taong tunay na nagmamahal sa'yo. At nakita kong may tao na handang mahalin mo rin. Kaya wala na akong mahihiling pa. Hindi, Lola. No. Huwag mong sabihin yan, please. Don't say that. Kaya ayokong magpagamot kasi gusto ko na rin makita ang lolo mo. Miss na miss ko na siya. At hindi ako mawawala na malungkot kasi alam ko na magiging masaya ka sa piling ni Lumi. Kaya mangako kayong dalawa sa akin na kung hindi kayo magkakatuluyan, mumultuhin ko kayo ha. Mangako kayo. Mangako ka. Ikaw, Lumi. Kaya sa huli, wala na silang nagawa kundi ang mangako sa harap ng matanda, bagay na ikinangiti nito.
Lumipas ang 2 buwan at tuluyan na ngang binawian ng buhay ang Donya. Hindi na mabilang ni Kael kung ilang beses niyang sinubukang kumbinsihin ang Donya na magpagamot pa. Pero ayaw na talaga nito. Lumipas naman ang 1 taon, marami nang nagbago. Mas lumawak ang kumpanya ni Kael, samantalang si Lumi naman ay hindi na lamang bastang katulong. Pinag-aral siya ni Kael. Tinulungan siyang matupad ang mga pangarap na matagal na niyang isinantabi. At kahit paulit-ulit niyang tinanggihan, iisa lang ang sinasabi ni Kael. Investment ko yan para sa future wife ko. Namumula na lamang si Lumi sa tuwing naririnig yon. Ngayon, masaya na silang pareho sa relasyon na meron sila. Hindi pa man nila napag-usapan ng kasal, pero pareho silang sigurado sa isang bagay. Balang araw, sabay silang maglalakad patungo sa altar at manunumpang magsasama habang buhay. Sana po ay nagustuhan niyo po ang ating kuwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. At ito po ang Pinoy X Storya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kuwento.